kasi di ba nung last 2 months, ay talagang init na init tayo. Pero talagang kagabi, binuhos ang ulan. Ayan, so sino yung masarap ang tulog kagabi? Yes! Ayan, so talagang naramdaman natin yung presko ng panahon. At nakita-kita naman ang masarap ang tulog ng bawat isa. May mga magapang ang mata. Pero salamat sa Lord. Ang Lord ang talagang nagbibigay sa atin ng kapahingahan sa oras na kailangan natin ito. Amen? So ngayong umaga po, tayo ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Diyos sa unang aklat pa rin ng Pedro. Pero nasa last part na po tayo. So inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo. Tayo po ay magbabasa sa 1 Peter chapter 5 verse 10 and 11. Ayan. Sige po. Wala ang ating tawag doon. Nandito kasi sa PowerPoint. Pero sige. Makipagbukas po kayo sa akin kung meron po kayo sa cellphones nyo or meron po tayo ng mga Bible. Makipagbukas po kayo sa atin sa 1 Peter chapter 5 verse 10 to 11. Ayun na. Sige. Sabay-sabay po natin basahin. Okay, 1, 2, 3. And the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm and steadfast. To Him be the power forever and ever. Amen. Sige po, tapin manalangin. Maraming Diyos, salamat po sa iyong presensya na patuloy na kilos at naghahali sa lugar dito. Alam po namin na sa bawat anak mo na nandito ngayon, meron kang hinanda na pagpapala na nagmumula sa iyong banal na salita. Ikaw po ang siyang magbukas ng aming pusong isipan na tanggapin ang katotohanan sa iyong salita at magpakumbaba at handang sumunod sa lahat ng patututunan namin. Ayusin niyo po, Lord God, ang aming isipan at aming puso, anumang pag-aalinlangan, anumang mahinang pananampalataya ay yung aming alisin, Panginoon. At palitan niyo, Panginoon, na una, pag-ibig sa iyo. Pangalawa, Lord, pag-iwala sa iyo, pananampalataya. Gamitin niyo po ang inyong apang lingkod, ikaw ang siyang mahayag. Ito ni Lord na ikaw siyang makapulihan. Ito aming sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. Ang ating pong pag-aasapan ngayon ay pinamagatang po natin There is Hope. Ayan. Ano nga ba yung There is Hope sa Tagalog? Merong pag-asa. Ayan. Sino rito yung gusto ng pag-asa? Ayan. So, lagi natin narinig yan. Kapag sinabi na merong pag-asa, kasi meron tayong dinadaanan ng paghihirap. Amen po ba? Meron tayong dinadaanan ng mga sufferings nga. Sabi nga, no, yung tema rin na lagi natin napag-uusapan dito sa aklat ng Pedro ay kung paano dumadanas ng iba't ibang uri ng sufferings, uri ng persecutions at hardships ng bawat Kristiyano. Amen po ba? Sabi nga po, no, talagang tinalakay ni Apostol Peter ang bagay na ito dahil isa ito sa katotohanan kapag ikaw ay sumusunod kay Kristo. Amen. Sabi nga, no, kung mayroong Kristiyano ang lagi lang kwento sa'yo ay walang suffering, lahat daw masaya. Parang medyo kakaiba. Kasi taliwas ito sa sinasabi sa Biblia. So, sa ilang linggo o buwan na atin na pag-usapan ang tungkol sa dinadanas ng Kristiyano sa panahon ni Peter, no, na original na pag-recipient ng letter niya, ay naunawanan natin ang gusto na talagang ang suffering ay kasama sa buhay ng isang Kristiyano. Amen? But then, isa po sa napakagandang part sa ginawa ni Apostle Peter sa kanyang sulat ay yung tinatawag na closing part. Ayan. Sino dito yung nakatanggap na ng letter? Amen. Ayan. Yung hindi letter na tungkol sa pag-ibig, hindi yan. Halimbawa, nakasulat. Notice. Ayan, notice yung sa patinig. Diba, napansin nyo? Pag-usapan na lang natin saglit. Yung sa patinig, diba, ulan sasabihin for disconnection, diba? Mas may babayaran ka. Pero alam niyo ba, sa part mo sa pinakababa doon, may good news doon. Ano sasabihin? Kung ikaw ay nakabayad na, pwede naman ang i-disregard ang letter na ito. Di ba? So sabi nga doon, napakahalaga
nasa isang letter ay maganda mo siya sisimulan. Tama po ba? Lalo na kung ang laman ay medyo hindi maganda. So, pero kung ang body of the letter ay medyo hindi maganda, huwag mo naman siya tatapusin sa negatibo. Amen. Kaya naman si Apostle Peter, maganda yung ginawa niya kasi sinarado niya yung aklat ng 1 Peter sa positive note. Pag sinabi natin positive note, ito yung part kung saan napag-usapan man ang sufferings, napag-usapan man ang hardships, sinabi niya na there is hope. Amen po ba? Anong ini-imply nito sa atin ngayon mga mananampalataya sa panahon natin? Sa lahat ng nararanasan natin, sa lahat ng hirap na dinadanas natin, merong pag-asa. Amen po ba? So ayun yung pag-uusapan natin. Sinabi nga, Peter closed on a positive note and reminded his readers that God knew what he was doing and was in complete control. Ibig sabihin, sinasabi ni Apostle Peter dito na, mga kapatid, alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. At ang Diyos ang siyang may control ng lahat ng bagay. So marinig mo pa lang na ang Diyos ang may control ng bagay, kung ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, magkakaroon ka na ng kapanatagan. Amen po ba? Siyempre, alam mo na ang Diyos ay mabuti. Alam mo ang Diyos ay tapat. At alam mo din na ang Diyos ay makapangyarihan. Sure na yun na dapat meron kang kapanatagan. Na masasabi mo sa sarili mo na anuman ang dinadanas ko na yun, sa panahon na ito ng paghihirap, talagang meron pag-asa. Kasi meron akong Diyos na alam ang ginagawa niya at siya ang may kontrol ng lahat ng bagay. Amen po ba? Kaya nga sinabi, no matter how difficult the fiery trial may become, gano'n daw humihirap ang ating nararanasan ngayon sa mga pagsubok, ang isang Kristiyano, laging may pag-asa. Amen po ba? Amen! Yan. So, mag-closing na tayo. Hindi po. So, ayun ang katotohanan sa ating mga Kristiyano. Kung sa labas na hindi mga mananampalataya, nakakaranas sila ng parang pag-asa, minsan sa binoto nila, minsan nagkakaroon sila ng pag-asa sa trabaho nila, nagkakaroon sila ng pag-asa minsan sa magulang nila, na alam naman natin, anytime pwedeng mag-fail, iba tayong mga Kristiyano. Kasi meron tayong Diyos na hindi kailanman nag-fail. Kaya kung sino man ang magtagdon, manampalataya, magtiwala sa Diyos, tiyak ang pag-asa. Amen po ba? Kaya sa panahon na ito, ako nananampalataya nang marinig nila ang last part nitong sulat ni Apostle Peter, lumakas muli ang loob ng mga unang mananampalataya. Naging matatag muli sila. So ngayon yung pag-uusapan natin ngayon, na nagbigay si Apostle Peter ng several reasons para magkaroon tayo ng tinatawag na hopeful attitude. Ayan. Ano na daw po? Hopeful attitude. Napakahalaga nun na ikaw ay laging merong tawag doon yung taglay na pag-asa sa isipan, sa puso, at magkikita rin sa ating gawin. Amen po ba? Ayan. So kung ready na tayo, tapos na po ako sa aking introduction, tayo po ay papasok na sa ating mga puntos. Yan. Ang unang bagay po na ating pag-uusapan na sinasabi niya Apostle Peter na reasons. Yan. Unang bagay because we have the God of all grace. Meron tayong Diyos na nagbibigay ng lahat ng grasya. Ano? Lahat, di ba, hindi naman sinabi na some, kundi lahat. The God of all grace. So sa pagpapatuloy, alam naman natin na tayo ay nakatanggap ng kaligtasan dahil sa biyaya ng Diyos. Amen po ba? Sinabi nga rin sa 1 Peter chapter 1 verse 2 na hindi tayo ang tumawag sa Diyos, kundi siya ang tumawag sa atin. Ayun ay isang uri ng grace. Amen po. Kasi sino ba naman tayo para tawagin? Mabubuti ba tayo? Masunurin ba tayo? Ang sinabi nga sa salita ng Diyos wala talagang naghahanap sa Diyos. Amen? Pero dahil sa biyaya ng Diyos, siya pa rin ang tumawag sa atin. Amen?
So sabi nga no, we have tasted that the Lord is gracious. Sino rito yung nakaranas na alam mo, lagi mong nararanasan ang grasya ng Lord bawat araw. Amen. Say, hallelujah, yung pinakamalakas. Hallelujah! Sa bawat araw, grasya ng Diyos ang ating natatanggap. Sabi nga talagang ating nalalasan. Hindi pinagkakait ng Diyos sa atin. Kaya nga tayo mga Kristiyano, hindi dapat tayo nagkakaroon ng takot saan man tayo padaanin ng Diyos. Yes, pwede tayong masaktan. Yes, pwede tayong mapagod. Pero hindi dapat nawawala ang ating pag-asa. Amen po ba? So sabi nga pasok tayo. Sabi God is the God of all grace. Ano daw po? Not some grace, but sabi nga not limited grace, but unlimited grace. Grabe yun, pag sinabing unlimited grace, talagang lagi tayo makakalapit sa Diyos at talagang tatanggap tayo ng grace mula sa Kanya. Amen po? Ayan, sige. Sabi dyan, whatever grace you need. Sino dito yung kailangan ng biyaya ng Diyos araw-araw? Amen. Sabi whatever grace you need. Comfort. Sino dito yung nakakaramdam ng lungkot? Ng pag-aalala? Alam niyo po yan yung kailangan natin? Comfort. Sino dito yung nangihina? Kailangan natin ng strength, ang Diyos na magbibigay. Sino dito yung tayo ay nag-fall short? Pag sinabing fall short, hindi natin nagagawa minsan yung kalooban ng Diyos. Nagkakasala tayo laban sa Diyos. Alam niyo po ba, lumapit lang tayo sa Diyos at magpakumbaba, tatanggap tayo ng kapatawaran. Amen po ba? Isang bagay na tawag doon, huwag nating kaligtaan, na huwag nating hindi gagawin. Tayo ay lumapit sa Diyos, dahil alam natin tayo ay nagkasala sa Kanya. Ang biyaya ng Diyos sa kapatawaran ay tatanggapin ng bawat isang lalapit at magpapakumbaba sa Kanya. Amen po ba? Then, ano daw yung endurance? Oh, wala. Number 2 na agad. Nagmamadali na natin. Ayan. So, sabi nga natin, comfort, strength, forgiveness, and endurance. Pag sinabing endurance, hindi lang para strength yan. Kasi ang strength, nauubos. Amen po ba? Pero yung endurance, ayan yung katatagan. Yung nakakapagtuloy ka pa rin, kahit talagang parang said na yung lakas mo. Talagang parang dali na lahat. Pero ang Lord, bibigyan ka pa rin ng lakas na nagmumula sa Kanya. Amen po ba? Amen. Sino yung nakaranas mo sa atin? Talagang naglilingkod ka sa Lord, pero parang nauubos na. Amen? Naglilingkod ka sa Lord, binibigay mo sa lahat sa Lord, pero talagang nakakaranas ka na pagod na. Ang hirap na magpatuloy, Lord, manalangin dito sa taong ito. Hindi pa rin nagbabago. Amen? Ang hirap na manalangin sa sitwasyon ko. Parang ganun pa rin. Di ba nakakaubos ng lakas? Totoo naman Wala magkasabi sa atin dito na, hindi, malakas pa rin ako. Pero pag talagang, di ba? Pero God will give us endurance. Bibigyan niya pa rin tayo ng lakas na bumula sa Kanya para makapagpatuloy, para mas maging matatag. Amen po ba? Ayun ay grasya na nagmumula sa Diyos. Kaya nga kung tutusin, wala tayo may pagmamalaki. Amen po ba? Sino rito yung masama ang pakiramdam, nakapunta ngayon dito? Praise God. Biyaya ng Diyos. Sino rito yung masarap ang tulog, kaya may lakas? Nakapunta rito? Biyaya ng Diyos. Sino yung may pumasaya, papunta rito? Amen. Biyaya ng Diyos. Lahat, biyaya ng Diyos, grasya ng Lord. Kaya talagang, we have the God of all grace. Salamat dahil ang Diyos natin ay talagang mapagbiyaya sa atin. Sabi natin, His grace is manifold. Alam niyo po, pag sinabing manifold, napakadami. Kaya nga, many. Manifold. Ibig sabihin, napakadami na. Pag sinabing napakadami, ang Diyos pa. Sa tingin niyo ba, ang Diyos nauubusan? Hindi. Ay, kailangan maunawaan natin maigi. Kung napakadami, salamat. Kasi malalagpasan pa ang buhay natin. Kahit wala na tayo dito sa mundo, ang biyaya ng Diyos magpapatuloy. Pero habang nabubuhay ka, ito ang asahan mo. Tatanggap ka ng biyaya na nagmumula sa Diyos. Dahil napakarami ng kanyang biyaya. Sabi natin, kaya nga sa ating
tawag ko sitwasyon sa buhay, laging minimit ng Lord. Sabi niya na, and meets every situation of our life. And as we submit to Him, He gives us the grace that we need. Ano daw po? As we submit. Sabi mo nga sa katabi mo, kailangan pala may submission. No? As we submit to Him, He gives us the grace that we need. He has the grace to help in every time of need. Hindi po yan mawawala. Kaya nga sinabi niyan, He giveth more grace. Mabasa natin yan sa James chapter 4 verse 6. Kaya nga, and we must stand in that grace. Kaya mga kapatid, lagi natin sinasabi, no, masarap pakinggan sa isang Kristiyano na masabihin natin, ito ay dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Amen po ba? At dapat tayo mga Kristiyano, lagi natin tinatayuan ang biyaya ng Diyos. Alam niyo po kagabi, masingit ko lang, si Pastor Meli magsingit eh. Ayan. Kagabi doon sa aming ministerial meeting, napag-usapan yung tungkol sa ang isang pastor, dapat hindi niya na tawag doon, nami-misuse yung kanyang authority sa church. Amen po ba? Sabi niya dyan, hindi tayo tinawag para magmando, kundi tinawag tayo para magdabay at maging mabuting halimbawa. Ayun ang gawain ng mga pastor. So sinabi doon, nabanggit ni Pastor Rose na, alam niyo po ba na saan pumapasok ang abuse kapag nagkaroon ng pride? Amen? So saan naman ngayon, pumapasok na ang isang tao ay hindi na tumatayo sa biyaya ng Diyos? The same issue kapag pumasok ang pride. Kasi iniisip mo na dahil sa sarili mo. Amen po ba? So mga kapatid, bantayan natin ang ating puso, bantayan natin ang ating isipan, na huwag tayo magkaroon ng pagmamalaki. Amen po ba? Kung ano ang meron ka ngayon, tandaan mo, biyaya lamang yan ng Diyos. Ano ang kailangan gawin? Sinabi ni Pastor Ramos doon, so kung alam mo ngayon na ikaw ay pinagkatiwalaan na ng Lord, ito ang gawin mo. Pangalagaan mo kung ano ang binigay na sa iyo. Huwag mong ipagmalaki, kundi pangalagaan mo. At ibigay mo sa Lord ang lahat ng papuri. Amen po ba? Amen. So, kung ikaw ay punong-puno ng biyaya na bumala sa Diyos, pangalagaan. Pwede ba pumikit ang lahat? So, sa oras na to, habang nakapikit kayo, isipin nyo ngayon yung pinakamahalagang biyaya na binigay sa inyo ng Diyos. Ayan. Alam ko, nag-isip nyo na. Sige, dilat na po. Ito lang kasabihin ng Lord sa atin. Pangalagaan. Okay? Sabi mo sa katabi mo ngayon, pangalagaan natin ha. Ayan. Kasi ang Diyos lagi may biyaya sa atin. Kaya nga pumapasok pa din yung sinasabi na kung sino man ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, ay pagkakatiwalaan sa malaking bagay. Amen po ba? So, kung ikaw ay napagkatiwalaan ng Diyos sa biyaya pinagkaloob niya sa iyo, sa grace, ano man yan, aspeto ng buhay mo, ang Lord ang bahala magpupong sa iyo sa bagay. Amen. Pwede pa palakpakan natin ang Lord. Masaya ba tayo that we have the God of all grace? Amen. Hallelujah. Kaya nga sinabi yun, ano? And the God of all grace. Ayan talaga sinimulan niya. And the God of all grace. Kasi kailangan makita natin ng ating Diyos ay pinagmumulan ng lahat ng grasya. Amen. Hallelujah. So, sino pa rito yung hindi lalapit sa Diyos? Wala. Lahat tayo lalapit sa Kanya. Kasi siya ang nagbibigay ng biyaya. Pangalawang bagay na dapat nating maunawaan para magkaroon tayo ng hopeful attitude. We know we are going to glory. Ano sabihin that we know that we are going to glory? Kapatid, lahat ng nararanasan mo ngayon, ito tandaan natin, lahat yan ay papunta sa katagumpayan. Amen. Ba? Parang ayaw naman niwala ah. Lahat ng nararanasan natin ngayon, lahat yan ay papunta sa katagumpayan. Amen. Sabi nga, no, sige ate, yan ano, sabi dyan, He has called us unto His eternal glory by Christ Jesus. Anong ibig sabihin? Sinabi tayo ay tinawag niya para sa kanyang ano, eternal glory. Kapag sinabing tinawag, ibig sabihin, ikaw ay isinama. Amen po ba?
ikaw ay isinama. Parang ganito lang yan. Dalawang partido. Alam mo na sa survey, napakahina nito. Ito, napakalakas. Pag tinawag ka ba nito sa kabila, sabihin mo, sige, para lumakas kayo, sasama ako. Di ba, wala namang ganun. Sasabihin mo dito, oh, malakas to eh. Kaya ang Diyos, tinawag ka na isang matagumpay. Na ang Diyos, walang ibang tawag na tatanggapin sa kundi glory. So kung sino man ang tinawag niya for His eternal glory, automatic, kapatid, ano man nararanasan mo ngayon sa dulo, tagumpay ang nag-aantay sa atin. Nagpapalakpakan natin ng Diyos. Sige po, sabi nga niya, no? This is the wonderful inheritance into which we were born. Ito, no, sabi nga, no, we are born again. At ngayon, dahil tayo ay niligtas at pinanganak na muli, ito ngayon yung ating tatanggapin. Amen po ba? Amen. Gusto niyo ba yan? Amen. Sa ayon sa gusto, kayo yung nag-aantay sa atin. Yes. Dahil kay Kristo Jesus. Salamat sa Lord. Sabi nga, no, ito, bigyan yung pansin to. Basahin natin lang sabay-sabay itong part na to. Okay, 1, 2, 3. Whatever begins with God's grace will always lead to God's glory. Anong ibig sabihin nun? Kapag ang Diyos ang nagbigay ng biyaya sa atin, sa anuman nararanasan natin, sa dulo ito yung magbibigay ng glory sa Kanya. Anong ibig sabihin nun, kapatid? Huwag kang magsero sa Lord kung sa Kanya yung glory. Huwag mo sabihin, dapat ako rin. Hindi. Kasi kapag sa Lord ang glory, eternal yun yung reward na matatanggap mo rin. Amen. Dahil sa nangyari sa'yo, dahil binigay mo sa lahat, sa Lord ang glory, kasama ka doon sa eternal reward na ipagkakaroon niya. Amen po ba? Amen. Kaya nga tawag doon, hindi na, di ba, naalala niyo ba yung story na napag-usapan natin, yung kay Herod at kay Nebuchadnezzar? Ano yung mga nangyari sa kanila? Kasi yung glory na para sa Lord ng king nila. Amen po ba? Huwag ganon. Kasi kung malagpasan mo ang lahat ng sufferings, malagpasan mo ang lahat ng hardships, ano ng persecution, hindi yun dahil sa'yo, kundi ito ay para sa kalahatian ng Diyos. Amen po ba? Ayan. So sabi na, no? If we depend on God's grace when we suffer, kapag tayo daw ay nanangan sa biyaya ng Diyos, kapag tayo ay nagdudusa, ang lalim na ng word, nagdurusa. Pag sinabi nagdurusa, meron ng iyak. Amen? At ang iyak mo, may kasama ng sipon. Tumulo na lahat ng tumulo. Amen? Yes. Alam niyo ba, matinding pag-iyak. Yung nangyari kay Jesus. May kasamang pakawis na may kasamang dugo. Naranasan niyo na ba yun? Hindi. Hindi na paparanas ng Lord yun kasi siya na yung nakaranas nun. Umiiyak ka pa ngayon, nahihirapan ka man, pero hindi yan kapantay nung hirap na naranasan ni Jesus. Yes. Kasi hindi nais ng Lord na maranasan mo yun. Dadanas ka. No? Pero hindi ka tulad nung dinanas niya. Sabi nga niya, no? If we depend on God's grace when we suffer, that suffering will result in glory. Kapatid, ito lang naman yung susi. Dumepende ka sa biyaya ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kailangan lang dumepende tayo sa biyaya ng Diyos. Kasi kapag dumepende ka sa sarili mo, you will fail. Kapag dumepende ka sa ibang tao, they will fail. Amen po ba? But if we depend on God's grace, sabi mo kanina, God will never fail. Amen po ba? Lakpan naman natin ang Lord. Kaya nga sinabi niya, the road may be difficult. Mahirap pa yung dinadaanan, Amen. but it leads to glory. And that is all that really counts. Kaya nga meron ako nilagay na verse dyan. Sige ate, oh. Ito na pag-aralan na natin, pero basahin rin natin. Sabi niya, ano? Enter by the narrow gate. For wide is the gate and broad is the way that leads to destruction. And there are many who go by in it. Because, ano daw? Narrow is the gate and difficult is the way which leads to life. And there are few who find it. Yes. Anong ibig sabihin?
Kapatid, kung sa pagsunod mo sa Panginoon ngayon at nahihirapan ka, magalak ka. Amen. Kasi nandun ka sa tamang daan. Wala ka sa dating daan. Sa tamang daan. Amen po ba? Sabi niya, no, because narrow is the gate. Pag sinabing narrow, makakatakbo ka ba papunta dyan? Makapapasok? Mauntog ka. Sino nito yung nakapag-kuweba na? Wow, kuweba. Di ba sa kuweba, malaking ulang? Pero habang papasok ka, paligid. So, isipin nyo, ganun yung sinasabi dito. Na yung daanan, maliit talaga. Ibig sabihin, may pagtitiis, may adjustment, kailangan ng pagsunod. Amen po ba? Kung napakaluwag, sabihin yan, huwag kayong malikot ha, di ba? Kung maluwag, walang susunod yan, sige, maluwag naman eh. Eh, pag sa masikip, huwag kayong malikot, talagang pagdadaan ka, patagilid ha. Di ba? May pagsunod, may pagpapakumbaba. At sabi nga din ano, and it is difficult. Hindi madali. Ang pagsunod sa Lord, hindi madali. Sasabihin ko sa inyo, at alam ko, alam nyo rin. Bakit? Kasi kadalasan, yung gusto mo, ayaw ng Diyos. Yung tawag ng laman, ang hirap, labanan. Amen po ba? Kaya nga hindi talaga madali, but then, ito yung daan patungo sa buhay na walang hanggan. Ano ibig sabihin? Ito yung daan patungo sa katagumpayan. Kaya, pwede ba, congratulate mo yung katabi mo? Kung tayo may dumadaan sa pagsubok, dahil sa pagsunod natin sa Lord, sabi mo na sa tamang daan ka. Magpatuloy ka lang. Kaya nga, mga kapatid, yung sinasabi nila na, yung, di ba, maganda naman, totoo naman, you only live once. Pero sa iba, you only live once, kaya gawin mo na kung anong gusto mo. Dumadaan sila saan? Doon sa malaki, sa Broadway. Pero sa dulo daw nun, distraction. Kaya, mga kapatid, magpatuloy ka doon sa narrow gate. Nasa tamang daan ka. Huwag ka nang lumipat sa Broadway. Amen po ba? Ayan. So, paano ba nga ba tayo na ito ay patungo sa glory? Kasi may promise ang Lord, sinabi dito sa kanyang salita. Sige, Arero, pakilabas na. Sabi niya, di ba? And the God of all grace who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. Ibig sabihin, merong promesa ang ating Diyos sa lahat ng dumadaan sa hirap. Ano yun? Unang-una, sinabi na Apostle Peter that God will restore. Dahil sa paghihirap, maraming nasira. Amen po ba? Ang ating lakas, ang ating isipan, lahat sa atin talagang nadudurog. Lahat tayo ay nasusugatan. Amen po ba? Pero, God will restore. Pag sinabing restore, aayusin. Ibabalik sa dati. Sa maayos na kalagayan. Amen po ba? Ano pang sunod dyan? Sabi nga, He will mend what is broken. And next, God will confirm. He will stabilize your footing. Ano ibig sabihin yan? Ang Lord ang siyang magpapatatag sa atin. Amen po ba? Gusto niyo ba yun na tayo ay pinapatatag ng Lord? Amen. Ayun ang kailangan natin. And next, God will strengthen. He will give you inward strength. Pag sinabing inward strength, ito na ngayon yung sinasabing lakas na nagmumula sa Diyos. Kaya nga sino dito yung paborito niyo yung I can do all things through Christ who strengthens me. Ayun yung pangako ng Diyos. Na pinanghawakan din ng Apostle Pablo nung panahon na siya ay dumadanas na matinding paghihirap. Amen po ba? Kapatid, sino pa ba rito yung hindi lumalakas ang loob mo ngayon? Na-encourage ka na ba sa napag-aaralan natin? Amen. Grabe na. Sabihan ka nga lang na mamaya, bibigyan kita ng 1,000. Parang gusto mo na, uwian na para matanggap mo na 1,000. Di ba? Parang yung lakas mo bumalik. Hindi ko na sana punta ka dito kasi may 1,000. Pero alam niyo ba, yung natatanggap natin ngayon ng salita, higit pa sa 1,000. Higit pa sa pera. Amen.
Dahil ito ay para sa lahat talaga na nagmumula sa dakilan ng kapangyarihan ng Diyos na punong-puno ng biyaya. Amen po ba? Kaya nga ano, next, He will establish. Ano sabihin establish? He will give you a firm foundation. Pag sinabing establish, kapag ang Lord ang nag-establish sa'yo, kapatid, ito lang sinasabi, walang sino man ang makakapag-alis sa'yo dyan. Kapag sinabing establish ka ng Lord, kahit sino gusto kang alisin dyan, wala. Dahil kung sino ang naglagay, siya lang ang may karapatan at nakakaya ng alisin. Amen po ba? So, if God will establish us, it means He will give us a firm foundation. Kaya naman, God doesn't outsource our healing. Ano daw, ang ating Diyos, hindi siya yung kumukuha sa malayo o sa iba para ibigay sa atin yung mga promises na yan. Ang sinabi sa salita ng Diyos, He Himself will. Ibig sabihin ngayon, ang Diyos mismo ang gagawa para sa atin. Pwede bang palakpakan natin ang Lord? Diba? Kasi para sa Lord. Sa Diyos na personal na talagang hinaharap ang basa sa atin. Ang Diyos na personal na kumakatagpo para pagpalain tayo. Ang Diyos na personal na kung sino man magpakumbaba at humingi ng tawad, pakatawarin niya ng personal. Kapatid, napaka-personal ng Diyos. Kung sinabi napaka-personal ng Diyos, ibig sabihin talagang love ka ng Lord. Dahil ikaw sa ikaw. Amen po ba? Hindi niya sasabihin na love kita kasi love ko si ano. Tatanggapin kita kasi tinanggap ko si ano. Hindi ganun. Ang Diyos napaka-personal niya. Kaya nga sinabi niya, di ba? Nasa chat ka pa lang. Alam niya na eh. Establish niya na ang future mo. Sinabi niya rin na alam niya ang bilang ng buhok mo. Kaya mo magbilang dito ng buhok? Yan. Diba? Hindi lang yung buhok dito. Mo sa buong katawan mo, alam ng Lord ang bilang. At sinabi nga no, alam ng Lord ng pangalan ng lahat ng bituin. Diba? Lahat nilikha niya. Pero nung tinawag ka niya, He called you by your name. Ngayon mo sabihin na hindi personal ang Diyos. Ngayon mo isipin na hindi personal ang Diyos. No. God is personal. Amen po ba? Amen. Kaya yung pag-ibig ng Diyos sa'yo, personal. Yung biyaya ng Diyos sa'yo, personal. Kung ano yung gagawin niya sa'yo, personal. Siya mismo ang gagawin. Amen po ba? Nararamdaman niyo ba yung matinding pag-ibig ng Diyos? Kasi sa preaching natin, lagi ang aim natin ay makilala niyo kung gaano una makapangyarihan ng Diyos. Pangalawa, makita niyo kung gaano kabanal ang Diyos. Pangatlo, makita niyo kung gaano matindi ang pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Hindi makita niyo na yung nagpipreach, magaling. Hindi makita niyo yung preach, nakakaantok. Hindi makita niyo yung preaching, mahaba o hindi. Ang nakikita niyo dapat kung sino ang Diyos na ipinagpapala. Kapatid, para maging meaningful ang pakikinig niyo ng preaching, hanapin niyo ang Diyos sa mensahe. At tingnan niyo kung sino ang Diyos sa mensahe. Amen po ba? So ngayon, pinapakisa sa atin that God is personal. His grace for you is personal. Kaya kapatid, makakaasa ka na ang biyaya ng Diyos sa iyo ay nagbubulang. Amen. So amen. Sige, palakpakan niyo ang Lord. Ayan. So next, number 3. Ito, may clear lang to. Our present suffering is only for a while. Kaya nga sabi no, suffering is temporary. Kaya nga natutuwa ko yung naging example na kaklase ko sa Bible School na sa Birian. Sabi niya, sino po dito yung nakakita na ng bagyo na isang taon hindi umalis sa bayan nila? Diba? Kahit na yung COVID, di ba po, natapos din. Eh how much more yung dinadaanan mong suffering? Lilipas din yan. Sabi mo sa tabi mo, lilipas din yan. Yan. Lilipas yan. Kaya nga suffering is temporary. Even if it feels like forever. Yan, parang tagal-tagal na. Tandaan mo yung timeline ng Lord, hindi timeline natin. Pero tandaan mo, ang suffering mo ay may katapusan. Amen. Amen? Sabi nga, no, Peter reminds us, it's just
a little while. Ayan, little while, saglit lang. Our gorgeous trials are only for a season. Kaya alam mo, isang patotoo na ang ating mga design, yung ating alalahanin, seasons lang. Kasi nung ikaw ay nag-aaral, anong problema mo? Assignment. Anong problema mo? Baon. So nung ikaw ay natapos sa mag-aaral, ano ang problema mo? Bills. Ano ang problema mo? Pang-tuition ng anak mo. So pagdating naman na, pag nakatapos na yung anak mo, no, susunod naman na problema mo na, maintenance. May sakit. Di ba lahat may season eh? Amen po ba? Sino dito yung talaga yung problema mo mula nung pinanganak hanggang ngayon, problema mo pa rin? Wala naman, di ba? Yung problema mo last year, hindi mo na problema ngayon. Yes. Yun ang problema nga nung iba. Amen? So lahat, for a little while na. Meron bang tumatagal, pero 10 to 15 years. Sa mata ng Diyos, hindi mahaba yan eh. Amen? Kaya pangawakan natin na yung suffering natin is just temporary. Sabi mo sa katabi mo, temporary lang pala eh. Ayan. So, our various trials are only for a season, but the glory that results is eternal. Amen. Kung sa paghihirap mo ngayon, saglit lang, pero sa dulo, pang habang, ay pang walang hanggan, hindi habang buhay, pang walang hanggan. Amen po ba? Yes. Kaya, sige lang. Huwag mo naman sabihin, dahil suffering, sige na. Hindi naman. Sabihin mo lang, kung anong meron ako ngayon na suffering, thank you Lord. Kasi hindi ito maitatapat doon sa walang hanggan. Amen po ba? Amen. Kaya nga, sabi na, our present sufferings are not worth comparing to the glory that will be revealed. Kaya huwag kang sumuko. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang sumuko. Kasi, grabe yung nag-aantay. Amen po ba? Sino rito yung nakita sa Facebook yung yung nag-uukay siya sa ilalim ng lupa? Di ba yung nag-uukay siya, sabi mo, tapos napagod na siya. Ayaw ka na. Bumalik siya. Ayun pala, isang palo na lang, lalabas na yung mga diamond daw. Amen? Amen. Kaya nga sabi, walang nagtatagumpay na sumusuko. Pero ang hindi sumusuko, ang siyang nagtatagumpay. Amen po ba? Huwag kang susuko, saan? Sa pananampalataya mo sa Lord. Huwag kang susuko sa pagtitiwala mo sa Lord. Amen. Huwag kang susuko at huwag kang hihinto sa pagsunod sa Lord. Amen. Yes, nadadapa tayo, pero ibabangon ka ng Lord, magpabangon ka. Amen. Amen po ba? Amen. At ang sabi nga dyan, ano man naranasan mong hirap ngayon, hindi yan ay papantay sa glory na nakaantay sa wala hanggan. Kaya kapatid, panghawakan natin. Sabi mo, hindi ako susuko. Hindi ako susuko. Lord, tulungan mo ako. Makawin ako'y makapagpatuloy sa biyaya kapangyarihan. Amen po ba? Kaya nga ito rin yung nasa isipan ni Paul. Meron siyang same thought. Nung kanyang isinulat yung 2 Corinthians chapter 4 verse 17, sinabi niya, these little troubles. Ano daw yun? Hindi na sinabi, itong malalaking problema. Ano sinabi niya? Little troubles. Bakit sinabi little troubles? Kasi hindi ito may papantay sa laki ng Diyos niya. Amen. Amen? Amen. Kaya yung ano bang hirap natin ngayon, hindi yan mapapantay sa laki ng Diyos natin. Amen. Kaya huwag mong palakihin yung problema sa mata mo. Amen. Ang Diyos na siyang malaki ang tingnan. Sabi niya dyan, these little troubles are winning for us a permanent, glorious and solid. Grabe naman yun. Ang tindi ng mga word na ginamit, permanent. Pag sinabi permanent, aalis, hindi. Hindi. Hindi na permanent. Kaya nga sinasabi natin, di ba, pag nagbibiro yan, ako na yung pogi, nilak ko na, sinarado ko, tinapon ko yung susi. Diba? Permanent. Sinabi pa, glorious. At ang sinabi pa dyan, yung huli, solid. Wow, solid. Pag sinabi solid, talagang matindi. Solid. Solid reward out of all proportion to our faith. Ano mang hirap. Sinabi pa nga sa salita ng Lord yung patak ng luha mo sa paglilikod mo sa Lord. Alam ng Lord yan. At hindi yan maitutumbas sa glory at hindi revealed.
Amen po ba? Kaya kapatid, nahihirapan ka, magpatuloy ka na. Parang gusto mong huminto, wag. Kasi, saglit lang yan. Saglit lang yan. And next, lastly, kung sino pa yung last, yung pa yung umaba. So, bakit ba tayo kailangan magkaroon ng hopeful attitudes? Kasi alam naman natin na ang trials na dinadaanan natin ay nag-build sa atin ng Christian character. Ano nga uli yung ibang word? Yung pinaka-specific word? Christ-likeness. Dinanais ba natin yun, yung Christ-likeness? Yes. Kapatid, huwag mo lagi sasabihin na hindi man ako tulad ng Kristo kaya ako. Kasi ang sinasabi nga, tayo ay hinuhulog para maging katulad ni Kristo. Amen po ba? Sabi nga po, no, the Greek word translated make you perfect means to equip, to adjust, or to fit together. Ano daw yun? To equip. Na tayo ay talagang, tapos bigyan ng tools, tayo ay turuan. To adjust. Pag sinabing to adjust, ibig sabihin kung may mali sa atin, i-adjust, itatama. Amen po ba? Ibang words to adjust, calibrate. Kinakalibrate tayo. And then, to fit together. Ibig sabihin talaga hindi tayo nag-iisa. Tayo ay sinasama-sama. Anong word yung ibang ginagamit? Mending net. Sino rito yung tawag yung nangisda? Marunong mangisda. Wala, no? Marunong tayo magprito. Pero alam nyo, pag sinabi mending nets, kasi ang mga nets, di ba yung, ano ba sa Tagalog yung nets? Lambat. Lambat! Ayun, lambat. Lambat. Oh, nets. Yung mga lambat. Alam nyo, yung mga mangingisda, kapag hindi sila nanguhuli ng isda, kapag hindi sila pumamalaot, isa lang ang ginagawa nila, tinatahin nila yung lambat. Ayan. So, kumbaga, ganun yung ginagawa sa atin ng Lord. Ganun yung karakter na binibigay sa atin, na tayo ay inaayos. Amen po ba? Kaya ka dumadaan sa sufferings, kasi para ikaw ay maayos. Amen. Halimbawa, talagang maikli ang PC. Maikli ang PC ni Pastor. Ayan. Mainitin ang ulo. Talagang patadaanin ka doon sa isang pagkakataon para mahubog sa iyo yung pasensya. Amen po ba? At hindi ko na siguro kailangan pa magbigay na ibang example, pero kung ano yung kailangan ayusin sa'yo, doon ka patadaanin ng Lord. Para mabuo sa'yo yung Christ-likeness. At ano nga ulit yun? Yung bunga ng banal na Espiritu Santo, siya yun. Actually, nasa atin na yun. Huwag mo sasabihin wala pa sa'yo. Kasi nasa iyo ang banal na Espiritu Santo. Pero ang kailangan lang, hubugin. Amen po ba? Ayan. So, God has several tools which He used to equip His people for life and service. At sabi nga, no, isa dyan ay yung suffering. Amen po ba? So, kapag dumadanas tayo ng suffering, sabihin nyo, thank you Lord, inaayos mo ako. Ayan. Thank you Lord, mahal mo ako. Parang sinasabi, kapag ikaw magulang, alam mong mali ang ginagawa ng anak mo, sinasabi mo lang na okay lang yan, hindi mo daw mahal ang anak mo. Kasi ang kailangan, kung mali ang ginagawa niya, ayusin mo. Kasi, kapag hindi mo inayos, sabi niya sa dulo, ikaw din ang sisisihin nila. Ayun ang mahirap. Kasi pag sinabi sa dulo, ikaw sinisi na, alam mo palang mali yung ginagawa ko, ba't di mo ko pinalalahanan? Alam mo palang mali yung ginagawa ko, bakit di mo ako pinigilan? Pero kung pinipigilan mo sila, tinuturo mo sila, tinutuwid mo sila, sa dulo hindi sila sumunod, baliktad ang mangyayari. Nasasabihin nila, sana po, nakinig ako sa inyo. Sana po, sinunod ko kayo. Amen po ba? Amen. Kaya kung tayo mga magulang, ngayon pa lang, ayusin natin ang alam natin. Nasa kanila na yun, kung susunod sila o hindi. Pero, gawin natin kung anong dapat. Bakit? Kasi ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ganun tayo kamahal. Dinidisiplina niya kung sino dapat disiplinahin. At inaayos niya kung anong dapat ayusin sa atin. Amen po ba? So, sabi mo sa katabi mo, magpaayos tayo sa Lord. Amen. So, sige, Ate Robilyn, konti na lang po. Yan. Kaya nga si Peter, gumamit siya ng 3 words, describe the kind of character God wants us to have. Una, ano tayo yun? 1, 2, 3. Establish. Means to fix firmly, to set fast. Ano ibig sabihin ng Christians? Tayo ng mga Kristiyano, dapat tayo po
ay hindi daw dapat tayo unsteady. Ano ibig sabihin? Dapat tayo ay talagang steady. Pag sinabing steady, yung kanta yung uso ngayon, I'm not moving. Ayan na, talagang steady. Ano man ang mangyari, hindi ako aalis dito. Steady lang ako. Amen? Sa pananampalataya ko, steady lang ako. Sabi nga, Christians must not be unsteady in their stand for Christ. Our hearts need to be established. Ayan po yung mga verses na mga mababasa natin yan. And this is accomplished by God's truth. Ito daw ay mangyayari lamang kung alam natin ang katotohanan mula sa Diyos. Amen po ba? Ang tanong, saan natin makikita ang katotohanan mula sa Diyos? Bible. Hindi na. 1, 2, 3. Bible. Yun. Sa Bible. Kaya dito sa church, nag-aaral tayo ng salita ng Lord. Sa bahay naman, dito, sinusubuan kayo. Sa bahay, matuto kayong kumain ng mag-isa. Amen po ba? Amen. Ayan. So sabi nga the believer who established will not be moved by persecution. Amen? Amen. Or led away by any false doctrine. Kaya gusto niyo yung ating Lord, we are established. Pangalawa, strengthen. Yan. Means, ayan. Pag strengthen, ito lang naman. God's strength given to us to meet the demands of life. What good it is to stand on a firm foundation if we do not have power to act. Ano sabihin? Kapatid, humingi ka ng lakas sa Panginoon. At kapag humingi ka ng lakas sa Lord, bibigyan ka niya ng kalakasan. At pag binigyan ka niya ng kalakasan, kumapit ka sa lakas na yun at gamitin mo ang lakas na magmumula sa Diyos. Amen po ba? Malinaw na ba yan? Amen. Para pag hindi pa, isa pa. And lastly, we need to be settled. Pag sinabing settled, talagang, ito yung sa translation of a word that means to lay a foundation. Diba kapag sinabi natin settled, talagang, ito yun, yung word para sasabihin mo, hindi na ako aalis dito. Settled na. Hindi na ako hahanap pa ng iba. Si Lord na. Amen po? Amen. Papakataliin ko na yung word na settled. Kapatid, gusto ng Lord, settled tayo sa Kanya. Settled tayo sa Kanya. Na siya lang at wala nang iba. Nasa Kanya lang tayo hihingi ng lahat ng ating kailangan. Nasa Kanya lang tayo maglilingkod. Nasa Kanya lang tayo magtitiwala. Amen po ba? So, mahalaga yung tatlong bagay na yan. Ano yung una? Establish, strengthen, and settle. Mga kapatid, yung bagay na yan, kailangan natin na tawag doon mabuo o ma-develop sa atin. Pero pa ba, Robin? Kaya nga sinabi dito, when an unbeliever goes through suffering, they loses their hope. But for a believer, suffering only increases his or her hope. Ano sinasabi diyan? Ang isang mananampalataya, hindi dapat katulad ng mga hindi mananampalataya. Baka nga nangyayari, dahil pa tayo ng mga hindi mananampalataya. Baka sila pa yung napakaraming hope kahit false hope. Amen? No. Dapat na tayo alam natin yung true hope, yung legit na hope. Dapat tayo yung kapag namadaan sa suffering, lalo pang lumalakas, lalo pang lumalawak yung ating pag-asa. Amen po ba? Kaya nga sinabi dyan, not only so, but we also rejoice. Ano daw? Rejoice in our sufferings. Because we know that suffering produces, ano daw? Perseverance. Perseverance and character to hope. Grabe yan, tatlong bagay. Perseverance, character, and hope. Kapatid, ayan, ang naranasan natin kapag tayo ay dumadaan sa suffering. Kaya naman, mas nag-increase dapat ang ating hope. Kaya nga, God builds character and brightens hope when a believer trusts Him and depends on His grace. The result is that God receives the glory forever and ever. Amen. Mahaba man yung sinabi na yan, patagalugin natin. Ang Diyos, binibig ka sa atin yung karakter. Alam naman natin yung word na karakter. At nagbibigay liwanag pa sa pag-asa sa isang mananampalataya. Sinong mananampalataya? Sa mananampalataya ang nagtitiwala sa Kanya
at dumidepende sa biyaya pinagkakaloob ng Diyos. Kaya naman, sinabi nga kanina, dahil ang resulta ng lahat ng ito ay glory para sa ating Diyos. Ano ba yung mapag-uusapan natin pag sinabing ang resulta ay glory sa ating Lord? Ibig sabihin, hindi ipapahiya ng Diyos ang sarili niya. Amen po ba? Minsan sa tao, sabi, hindi ko papahiya, makakaasa ka. Kaso nga lang, di ba nangyayari, nag-fail sila. Pero napag-usapan na rin naman natin dati na ang Diyos ay hindi katulad ng tao. At hindi siya nagpapakita ng anumang pagbabago kahit slight na pagbabago. Amen po ba? Kaya kapag sinabi ng Diyos na ang suffering na pinagdadaanan mo, ang dulo ay katagumpayan at glory sa Kanya, asahan niya. Ayun ang magaganap. Amen po ba? Kaya nga, whatever may come, sinabi sa atin ngayon ni Apostle Peter, there is hope. Sabi mo nga, sa buong puso mo, 1, 2, 3, there is hope. May pag-asa. Bakit? Una, buhay ang ating Diyos. Makapangyarihan ng ating Diyos. At patagumpay ang ating Diyos. Amen po ba? Merong pag-asa. Isa pa nga, isigaw natin na may takatagumpayan. 1, 2, 3. There is hope! Ayan ang nag-aantay sa atin. At ayan ang matatanggap natin. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Ama namin Diyos, salamat po sa iyong salita sa umagang ito na mayroong pag-asa. Dahil ikaw ang aming Diyos na nagbibigay ng biyaya. Dahil ikaw ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng biyaya. Salamat Panginoon dahil iyo rin pinaunawa sa amin. Na lumang suffering sa aming pinagdadaanan ngayon, ito ay temporary na. At hindi ito may compare, Lord God, sa nag-aantay sa amin, Lord, na glory that will be revealed